front act pa lang yan sa episode na puno ng music at puno ng science. Ito ang I Believe! Kantahan pa more with the Concords. This time, gagamit ng keyboards. Sparkle Stars, di kaya nahilo sa pagtawid sa gitna ng nag-uumpugang martilyo. Okay. Drawing while spinning, ang galing. Simple Valentine's breakfast para kay Mama, ang dali-daling magawa. It's a race using cubes to make a face. Lahat yan nagpapatunay na science is everywhere. Hello, I-Believers! Welcome back sa makulay na mundo ng Goodtopia! At syempre, nandito na naman ang inyong I Believe Barkada para sa isa na namang Believables Challenge. Yes! Siyempre, kakampi ko today si Julia! Yes! And we are Team Zajo! Okay. Pero syempre, hindi pa patalo ang aking kasama. Please welcome, Marco! What's up, everyone? At kami naman ang Team Jamal! Good luck sa challenge nyo na talaga namang pukpukan. O, eto na ang mechanics. Habang may dalang platito na may 20 ping-pong balls, isa-isang maglalakad sa balance beam ang magkakampi. Pero good luck kasi dadaan sila sa swinging foam hammers. Dapat makadaan at makabalik sa starting line ng bawat player within 30 seconds. Pag pareho na silang nakatawid, bibilangin kung ilang bola ang natira sa mga platito nila. Ang team na may mas maraming bola ay ang winner. Ready, set, go! Ayan na. Alam nyo, I-Believers, sobrang dali. Ito talaga yung challenge na pinakamadali. Pinaghandaan ko talaga tong araw na to. Ito yung pagbabalik ko talaga ng isang Zonya Mejia. I-claim ko talaga na ngayong taon na to, lahat ng challenges ko, mananalo ako. 30 seconds, who you? Wow, grabe naman yun. Okay. Oh, wag ka mahuhulog, men. Yeah. I feel you. Ay! No, Julia, kalma lang. Pinahulog na. Kalma lang, Julia. Okay. Madami na nahulog. Yung oras lang talaga yung iniisip ko na wala na yung balanse, na wala na yung ping-pong ball sa kamay ko. Kaya siguro, nawindang na ako. Ang dami nang nangyayari sa isip ko. Kalma ka lang, Ju. Oo, kaya mo yan. Okay, go lang. Kaya mo yan. Wala na. Okay lang, kahit yung plato na Okay lang yan, Ju. 5, 4, 3, 2, 1, and... Team Jamar, ready, set, Go! Let's go! Okay. Go, Jamil! Go, Jamil! Naku, parang may nahuhulog na. Okay. Nagbubalanse po si Jamil. Nice Take one. note, guys. Nice may 30 one. seconds lang Nice po one. per player. So, Nice! kailangan Galing! Bilis nakabalik na si Jamil. Nice! Balik na! Nice! Balik na! Ay, may nahulog! Yes! Okay lang! Chill lang. Okay lang! Kaya mo yan! Kaya mo yan! May edge kasi siya hindi siya yung parang hindi talaga pantay nung sa amin kasi bumangga na sa kanila yun eh. Before papunta sa amin yun eh. So pag bangga sa akin, ayun, unang bangga, marami nang natapon. You're so good! 3, 2, 1! Okay, next player. Go, Marco! Okay, may nahuhulog. Sobrang hirap kasi akala mo, di ba, pag nakatawid ka na, akala mo tapos na. Pero guys, sumasabit pa siya sa likod. Kaya doon talaga ako mas kinakabahan and mas doon nawawala yung balance ko, guys. And yung ping-pong ball, sobrang dali niya mahulog. Kaya ang hirap din i-balance using one hand. Balance lang. Okay lang yan. Okay. Gawin natin. Go, Marco! 9. Go! 8. Go! 7. Go! 6. Go! 5. Go! 4. Go! 3. 2. Ay, kasama yan, ha? Okay. At mga I-Believers, ang nakuha naming
Ping pong balls ay... 14 ping pong balls. Ibig sabihin ba nito? Panalo ka ba? Ano pa sa inyo? 20 balls! Natagawa, Congrats! Parang di kayo masaya. Congrats! Yan, ganyan, dapat ganyan. Ano ba? Kuya Chris, are you proud? Importante sa challenge na ito ang combination of gross motor skills and fine motor skills. Kailangan yung gross motor skills para sa malakihang movement ng katawan para maiwasan ang mga martilyo. Pero importante rin ang fine motor skills para sa mas pinong control. Ang mga kakayahan nating ito ay importante sa paglalaro natin ng iba't ibang sports. Pero alam niyo na nagagamit din ng mga bombero ang mga skills na ito dahil sa kanilang trabaho. Kailangan nilang umiwas sa apoy at ibang delikadong bagay na nahuhulog o gumugulong. Ang larong masaya, may practical na gamit pala. Kaya naman! I believe! Nagbabalik ang nag-champion sa 2018 A Cappella Championship sa Singapore, pati sa 2018 A Cappella Open International, led by our national artist, Ryan Cayabyab. Let's give it up for the Concord! Okay guys, please introduce yourselves to us. I'm Colleen. Soprano. Hello, I'm Nika. Alto. Ako naman si Jowin Tenor. Hello, ako si Enzo Bass. At ako si Val, vocal percussionist. Baka pwede niyong ikwento sa amin kung paano kayo nabuo sa group. It started nung year 2016. Tapos classmates kami sa College of Music. And then minsan kasi may mga workshops around. So uma-attend kami, gano'n. Tapos nakapanood kami ng mga a cappella groups. Tapos from there, na-inspire kami. Tapos pagbalik namin sa college, doon na kami nag-jamming. Okay. Sabi namin, gawa nga tayo ng mga harmony, ganyan. Mag-cover tayo. And then after that, doon na nag-start. Ano ba yung ibig sabihin ng a cappella? Okay. A cappella singing or a cappella music. To put it simply, para lang siyang gumagawa tayo ng music without any musical instrument. So gamit lang yung boses, pwede rin yung parte ng katawan. Concords yung pangalan nyo. Paano nyo naisip na ganun yung pangalan? Bakit yun napili nyo? Yung concords kasi, nakita namin yun sa dictionary. Ang ibig sabihin concord, which means harmony. Kasi nga, yun nga yung nagbabind ng music namin. Tapos naglagay kami ng H doon sa chord, sa concord, para umakma naman sa music. Witty, Oo nga eh, nice. Kanina nung nagpapakilala kayo, iba-iba yung tono ng boses nyo, no? May kinalaman ba yun sa keyboard? Yes. Meron. Sabi ko na eh. Galing mo talaga. Galing! Ate Tamang-tama Shay. may Ikaw keyboard talaga. tayo. Ganito na lang, may idea ko. Pwede ba, tutugtog ako ng isang note, gagayahin niyo yung note. Pwede ba yun? Try natin. Gusto na mag-piano ni Kuya Gusto ko na Ese. tumugtog eh. See. Maraming klase ng classification of voices ayon sa Yale University Library ng Amerika. Ang soprano or high voice for girls ay mula sa middle C key or C4 hanggang A5. Ang mezzo-soprano or medium voice for girls ay mula A3 hanggang F5. At ang alto or low voice for girls ay mula F3 hanggang D5. Para sa mga lalaki naman, ang tenor or high voice for boys ay mula B2 hanggang G4. Ang baritone or medium voice for boys ay mula G2 hanggang E4. At ang bass or low voice for boys ay mula E2 hanggang C4. Kahit iba-iba ang tono ng mga boses ng tao, may logic o sistema rito. May katumbas silang teklado o keys sa keyboard or piano.
At yan ang music lesson na may science, I believe. It's time for Brain Bender! Okay guys, medyo iba yung brain bender natin for today. May papakita akong face, okay, dito hahawak ko. And then, kailangan yung gayahin yung face na pinakita ko sa pamamagitan ng pag-combine ng mga cube na yan. Okay, to form the face. So, gagayahin nyo. Pag natapos nyo, taas kamay. Okay? And then you get a point. Unang maka 2 points ang mananalo. Okay. Alright, paunahan to ha. Ready? This. Oh my God! Medyo tricky pala ito. Oo nga. Sad. Up, bigyan natin. And, Sean. Oh my Sige, God. patapusin natin. Nawawala yung bilis. Check muna natin. Ay, mali! Hindi, tama sa kanya. Tama sa kanya. Ay, mali Yung sa'yo, ba't tayo. parang nakaloop? Look at that, huh? So, si Sean ang nauna at Hindi ko napansin tama yun ang kanyang sagot. 1 point for Sean! Iba-iba pala yung kilay na yun. Next one. Go! At ano ang tawag sa face na to? Ayan na naman ni Sean! Ayan na Sean! Shit lang. Kita niyo yan, ha? Tingnan natin, tingnan natin. Kay Shaira, si... Yung kilay, mali din yung kilay. Eto mali ako dito. Parang yung makeup lang. Dapat Ang ayusin galing yung mo kilay. naman. Okay, so, ang ating winner, Sean Lucas! Congratulations! Guys, ang dami na natin ginawang klaseng pagdodrawing dito sa I Believe, di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, yung gagawin natin na style today is very unique. Very unique. Bakit, kuya? Kasi magdodrawing tayo sa umiikot na surface. Ito, bakal lang ito, and then meron tayong spinner na laruan na dinikit natin dito sa isang board. Ano lang ito? Whiteboard. Oo, whiteboard or cardboard, pwede nyo gamitin. Yung nabubura, yung madulas yung surface para pwedeng ibura. And then meron tayong whiteboard marker. So, Ate Shaira, can you spin it any direction? Okay, 1, Sige. 2, 3. Bilog. Oh, Okay. wow. Ito tayong effect. Ano kaya effect nito? Sakto. Galing ni Kuya Chris. Okay, spin it. Again. Get set, go. Wow! Uy! Perfect circle. Perfect. Perfect circle. Ngayon, dagdagan natin ng konting design. Okay, try natin. 1, 2, 3, spin. Diba? Persistence of vision. Ito rin ang prinsipyo sa likod ng mga ginagawang moving drawings, kung saan bawat page ay may litrato at pag pinakita ng sunod-sunod ang mga pictures, parang gumagalaw ito. Pero sa experiment na ito, ang katumbas ng bawat page ay ang segment o bahagi ng rotating disc o umiikot na bilog. Ang movement sa experiment na ito ay paikot naman. Sa utak natin, may natitirang after image yung litrato sa unang bahagi ng rotating disc na tinutukan ng ating mata. Kaya pag nakita natin yung susunod na bahagi, nagkakaroon ng illusion, ang akala natin one continuous movement lang ito. Sa experiment natin, ang magkakahiwalay na drawing sa circular cardboard ay hindi talaga gumagalaw. Pero nung pinaikot ito ng mabilis, nangyari ang persistence of vision effect. Parang nabuhay at gumalaw o sumayaw ang mga drawing. I believe. I Believers! Alam niyo ba kung saan nanggaling ang sinaunang ink or tinta? Sa oil! Sinusunog noon ng langis o mantika hanggang sa ubitim ito at may matirang abo. At hinahalo ito sa glue or gum para tumigas at syempre, kapag gagamitin na, babasain. Oh, ayan na mga ka-I Believers, alam nyo na kung saan galing ang ink. Alam na this! I Believe, tulong! Anong mura, kakaiba, at magandang Valentine's gift para kay Mama? Yun ba ang problema mo? Edi, heart hack attack! Ito lang, I Believers, ang mga kailangan natin. Siyempre, meron tayo ditong tinapay. Meron tayong molder dito, kung nakikita ninyo. Iba't ibang shape yan. Meron tayong eggs, bowl,
syenshe at ang ating frying pan. At ang unang-unang gagawin natin ay gumipit tayo ng heart shape sa ating tinapay. So ito, gamit ang ating molder. Tapos tatanggalin niyo yung middle part. Yan. Heart. So maglagay lang tayo ng butter dito. So una natin gagawin ay lulutuin natin yung ating tinapay. Yan. Para maging toast siya. Katapos niyan, kumuha na tayo ng egg dahil itong egg ay ilalagay natin sa itaas. Na. Oh! At ayan na, luto na ang ating bread with heart. Tchaning! Meron ka ng regalo kay Mama! I believe! Ang bango naman! Kaya nga eh. Wow! Oh, tingnan niyo! Heart shape, ang ganda, ate. Ang cute! Siyempre! At mura pa siya, di ba? Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. And it's really the thought that counts sa Tama. araw ng mga puso, di ba? Mismo, Kuya Chris. So, Ate Shaira, thank you so much for sharing again another art hack. Art hack ang tawag. And of course, to Sean and Zonia. Alright, so next week ulit, makita-kita tayo dito sa paborito nating Sunday morning tambayan. Ito ang I Believe!